Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung po today's video. China, nilaglag si Duterte. May secret deal pala nung kanyang panahon dyan sa may Ayungin Shoal. Na kung saan ay ang hot topic itong BRP, Sierra Madre. So yun guys, nasa article kasi ng Rappler ngayon na kung saan, kaya pala, di ba, every time na magre-resupply ng pagkain, ng mga gamot, itong ating mga Philippine Coast Guard para dun sa mga kasundaluhan natin sa BRP Sierra Madre, ay hinaharang, binobomba, diba, nililaser, at kung ano-ano pang ginagawa ng mga China. So, hindi na sila nakatiis dahil nga na-expose na sila. So, narito guys yung article ng Rappler na kung saan ay nilathala nila noong March 12 to. Ang sabi dito, DFA fumes as China makes public sensitive details including Duterte era deal. Yan guys, Rappler yan by Bea Cupin. So, nung March 12. So, yun pala guys, isa pala ito sa mga dahilan. Di ba? Kung bakit talagang yung China ay hindi pumapayag at patuloy ang pangaharas sa atin na hindi alam ng taong bayan. So, narito ang ilang mga issue pa, mga sinabi pa sa article. So, according to the report, China wanted the Philippines to commit not to transport large-scale building materials and reinforce the Sierra Madre, referring to a World War II ship. In the turn of China would agree to let only one vessel through during regular rotation and resupply mission to the BRP Sierra Madre. Former President Rodrigo Duterte, famous and infamous for promising a pivot to China, had supposedly made the understanding with the China. So yun pala guys, meron pala silang kasunduan. Yan ang BRP Sierra Madre na kalawang na nabanggit nga na World War II pala nung panahon na yan, tapos binigay yan ng US sa atin. So, kung maalala nyo yung story niya guys, nung panahon ni Erap, sinadsad yan, di ba? Diyan sa Ayungin Shoal, para maging, kumbaga parang post natin, o kumbaga parang hangganan ng territory natin, diyan sa West Philippine Sea. Sinadya yun, para nga magkaroon tayo ng barko dyan na hindi pwedeng pasukin ng China. So, yun na nga, dahil sa kasunduan, kaya pinagbabawal pala, nabanggit nito dati guys na bawal maglagay ng mga construction materials dyan para magtayo ng building o ng mga construction dyan na pwede nating postehan. Kasi yung BRP Sierra Madre, nakita nyo naman guys, kalawang na yan. Mga ilang taon pa baka lulubog na yan sa sobrang kalawang yan. So, pinagbabawal ng China pala yan at yan ang kasunduan ni Duterte na hindi alam ng taong bayan. Diba? Parang masasabi natin parang binenta, hindi naman totally benta, pero parang malapit na sa benta, diba? Kasi nga bakit siya pumayag na wag ayusin yung BRP Sierra Madre? Alam naman niya kalawang hangin na yun, diba? Kawawa yung mga sundalo natin nakaposte dun. Tapos yung pala yung kasunduan niya. Pero nung panahon nila, diba? Ano sinasabi nila? Binabalik nila kay Trillanes na binenta daw ang China. Pumunta pa siya ng China itong si Trillanes. Pero inamin naman ng Trillanes yun na nagpunta ng China pero hindi para ibenta yung Pilipinas. Di ba? Pero yun pala, para ma-divert lang. Siya pala yung may kasunduan itong si Duterte, guys. Siya pala yung may kasunduan para wag galawin yung BRP Sierra Madre. Kaya hanggang ngayon, di ba guys, di pumapayag sa pagre-resupply. Kasi iniisip ng China na baka mamaya mga construction materials na yan, may tinatayo na tayo dun.
Kaya namumblema ngayon yung DFA kung saan nagkasunduan. Pero siyempre, kailangan may gawin yung ating gobyerno dyan. Kasi tapos na si Duterte, di ba? So, alam naman natin yung policy ngayon, mas mabuti na itong kay BBM kaysa kay Digong, di ba? Nung panahon ni Digong, tinatago lang yan. Kita nyo ngayon, lumalabas lahat. Baka marami pang lumabas dyan. Dahil yung China, napipikon na sa atin. Dahil sa kakaikot ni BBM sa ibang bansa, di ba? Lalo niyang ine-expose. Pinipilit na hindi sa amin to, exclusive economic zone namin to. Kaya yung China ngayon, medyo naaalarma dahil nga lalong na-expose sa ibang bansa. Sa ibig sabihin yan, di ba guys, maraming mas kikilala sa atin. Kaya sabi ni BBM nung nakarang araw, walang ni isang bansa ang kumikilala sa 10 dash line. Di ba dati 9 lang yung dinagdagan ng isa. Kaya ngayon napipikon ang China sa atin. So siguro hindi na nila matiis. Di ba? Hindi na nila kayang protektahan si Duterte, nilabas na yan. Yung kasunduan na yan, na hindi alam ng taong bayan, na itong si Duterte pala, di ba? Parang nilimitaan yung paggawa natin ng mga construction, the West Philippine Sea, kung saan, yan sana yung dapat maging protection natin. Di ba? Na naging poste natin at may hangganan yung teritoryo natin dyan. Ngayon, lumalabas ang totoo na itong si Duterte talaga ay parang nag-trador. Di ba? Sabihin natin nag-trador sa bayan dahil bakit siya nagpagkasundo ng ganun? Alam naman niya na kalawangin na talaga yun. Di ba? Alam naman niya yun. Mas maganda sana kung papalitan ng bago yan. Pero isa ata sa kasunduin na huwag galawin yun, ganyan na lang. Kaya sama-sama tayo guys. Kagaya ng ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Di ba? Na sinusuportahan natin yung pakipaglaban dyan sa West Philippine Sea. Ay kailangan. Di ba? May paglaban natin yan. Hindi kagaya ng Pangulong Duterte. Sinasabi, hindi, gigirain tayo. Huwag na tayo lalaban. Di ba? Yan ang sinasabi ng mga Duterte supporter. Hanggang sa ngayon guys. Di ba? Ayaw nila sa kano. China sila ng China. O ano ngayon? Lumabas ngayon. Yung kasunduan pala ay ay pabor sa China at sarili nating bakuran, hindi natin mapagawa. So, sana magawa ng paraan ng ating Pangulong Bongbong Marcos at i-expose pa kung ano yung mga naging close deal niya dyan, mga sekretong deal niya na katraderan sa ating bayan. So, kayo guys, ano sa tingin nyo? Tama ba itong ginawa ni Digong na itinago sa taong bayan, limitaan ang sarili nating mga poste dyan, mga teritoryo, mga sundalo natin dyan, na bawal gawin. Kahit na teritoryo natin, bawal tayong mag-construction ng mga building dyan. Diba? So, malaya kayo guys, kung ano sa tingin nyo, na itong si Duterte ay nag-traitor sa ating bayan. Sa mga ganitong balita, na siya lang ang nakakaalam, ngayon ay lumalabas na at nilalaglag na sa unti-unti ng China. Alright guys, hanggang dito naman po mga susunod vlog. Thank you very much.